Kabanata 5841, Ikalabing-4 na pag-indayog, Shiranui. Nang hindi nagpapaliwanag sa iba, agad na nagpalit ng galaw si Takeshi Kawashima matapos niyang mapalampas ang kanyang pag-atake. Lumilipad ang mga spark sa lahat ng dako, na parang special effects. Amoy ng nasunog na hangin ang umalinggaso sa hangin. Tumaas pa nga ang temperatura dahil sa pag-atake ni Takeshi. Nagsimulang pawisan ng husto ang mga tao. Ito ba ang resulta ng lahat ng pagsubok? Kung ganito nakagaling si Takeshi habang ginagamit si Harvey bilang test subject, gaano kaya kakilabot siya sa aktwal na labanan? Masama ang loob ni Takeshi. Hindi niya balak na mag-testing ng kahit ano sa una. Wala siyang magawa kay Harvey York sa kabila ng lahat ng kanyang lakas. Malamig na tumawa si Rhodes Wright na parang nakikita niya ang lahat. Kaya pala nang ahas kang hamanin si Master Takeshi, Harvey. Magaling ka pala sa pag-iwas. Pero nakakatawa ka. Ang martial arts ng Country H ay patas at makatarungan. Pero bakit mo ginagawa iyon sa una? Ano ang punto? Nag-aaksaya ka ng oras ng lahat. Inuutos kong harapin mo si Master Takeshi ngayon. Lumaban ka sa kanya ng patas. Nagalit si Rhodes. Sana ay kaya nang patayin ni Takeshi si Harvey sa isang paghampas, pero nag-aksaya pa rin siya ng napakaraming oras. Kumpara sa tanawin sa harap ni Rhodes, parang walang silbi siya. Hindi ba sinabi mong ang martial arts ay ginagamit para pumatay? Hanggat natatalo ang kalaban, okay lang na gumamit ng anumang paraan. Ang katarungan ay darating lamang sa mga nagwagi, tama ba? Kalmado na umiwas si Harvey sa mga pag-atake habang nakangisi siyang sumagot. Ang pag-iwas kay Takeshi at pagpagod sa kanya ay ang aking ginagawa. Hindi naman ako pwedeng maglaro ng patas habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para patayin ako, tama ba? Masama na nga ang pagpanig mo sa kaaway, pero ang iyong double standards ay ibang antas pa, ha? Ikaw ay kabilang sa pamilyang Wright. Bakit ka sama-sama sa isang tulad niya? Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ikaw ay genetically enhanced. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Rhodes. Tama na ang daldal, Harvey. Ang Country H ay may 5,000 taon na kasaysayan. Ito ang lupain ng kagandahang asal. Paano ka nagagawa na mag-practice ng isang bagay na walang hiya? Kung kaya mo talaga, gawin mo na. Tumigil ka sa pagrereklamo kung wala kang magawa. Nagsisimula na akong magduda na nagtutulungan kayo ni Takeshi. Marahil ito ang plano mo mula pa sa simula. Ang layunin mo ay ang magnakaw ng eye beads. Mabilis na inilipat ni Rhodes ang sisi kay Harvey na may pagmamayabang. Humagalpak sa pagtawa si Harvey. Okay, dahil ipinagbabawal mong umiwas. Susundin kita. Pagkatapos ng lahat, masasabi kong medyo advanced na ang genetic surgery sa puntong ito. Agad na inihampas ni Harvey ang kanyang palad pasulong. Sampal. Isang malakas na sampal ang narinig. Sampal. Bago pa man makarating ang sinuman sa sitwasyon, isang nakakatakot na alon ng hangin ang sumabog. Isang figure ang lumipad bago tumama sa pinto. Agad na nabuo ang hugis ng tao sa pinto na gawa sa tanso. Marahas na nayanig ang bulwagan ng mga panauhin. Makikita ang napakaraming bitek sa paligid ng mga dingding. Dahan-daang bumagsak si Takeshi Kawashima sa pinto bago tumulo ang dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong. Ang buong katawan niya ay nanginig rin. Isang Diyos ng digmaan, isang dalubhasa ng island nations, ang resulta ng genetic surgery. Agad na natalo sa isang sampal lamang. Parang mas miserable si Takeshi kaysa noong nasa Mandrake residence siya. Kaya pa rin siyang tumayo noon, pero ngayon ay wala na siyang lakas para lumaban. Kalmado na ipinag-krus ni Harvey York ang kanyang mga braso, na parang isang hindi matitinag na Diyos. Sumikat ang araw kay Harvey, na nagpapakita ng isang banal na figure. Tiningnan ni Takeshi si Harvey na puno ng gulat at hindi paniniwala. Naguguluhan siya. Na genetically enhanced na siya. Siya ay isang Diyos ng digmaan. Pero hindi man lang niya kayang tanggapin ang isang sampal mula kay Harvey. Anong uri ng lakas ang mayroon ang binatang ito? Nakakatakot siya. Naglagay na ako ng pinakamataas na klase ng combat chip ng Amerika sa aking utak.
Hindi ito ordinaryong cheat, maingat na pinag-aralan ang impormasyon tungkol sa mga dalubhasang martial artist sa nakalipas na 50 taon bago ito mailagay sa loob. Sa impormasyong iyon, dapat sana ay hindi ako matatalo. Kahit gaano kagaling si Harvey, siya ay isang binata pa rin. Walang paraan na matatalo niya ako ng ganito. Patuloy na nanginginig ang mga mata ni Tekay. Hindi niya lubos na maunawaan ang sitwasyon. Nangangamba pa nga siya na niloloko siya ng mga Amerikano. Napakagalit niya kaya nagsuka siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Tumahimik ang karamihan nang makita ang tanawin. Sila ay mga taong may karanasan. Alam nila kung gaano kalakas ang isang dalubhasang martial artist na may genetic surgery. Pero natalo ni Harvey si Tekay sa isang galaw lamang. Hindi angkop na tawagin itong pagkatalo. Agad na pinalipad si Tekay. Bukod kay Harvey, ang pamilyang Surrey lamang ang nanatiling kalmado. Kahit si Mandy Zimmer ay nakaramdam ng pagkahilo nang makita ang tanawin. Alam niyang may talento at hindi maunawaan si Harvey. Pero hindi niya kailanman naisip na magiging ganito siya kakilabot. Matapos isipin ng kanyang ina na paulit-ulit na sinasabi sa kanya na maghanap ng bagong asawa tuwing gusto niya, hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman niya tungkol sa sitwasyon. Si Stephen Augustus, Julie Augustus, Rhodes Wright, at ang iba pa ay hindi malinaw na nakikita si Harvey. Lubos silang nagulat sa tanawin sa harap nila. Hindi napigil ang sampalan ni Julie ang magkabilang pisngi niya para matiyak na hindi siya nananaginip. Pagkatapos ng lahat, parang panaginip lang ang lahat para sa kanya. Sino ba talaga si Tekay? Isa siyang Grandmaster na maihahambing sa Six Sword Saints. Sinasabi ng mga alamat na nag-isa niyang winasak ang Demon Ninja Sect at nilikha ang Fallen Slashes. Tumagal pa siya ng 10 galaw laban sa Great Wall ng Inner Temple. Isa siyang likas na malupit na tao. Hindi lamang siya naging mas malakas sa pisikal sa pamamagitan ng genetic surgery, kundi pinahusay din ang kanyang mga kasanayan. At gayunpaman, ang isang nakakatakot na nilalang ay agad na nasampal. Ito ay imposible. Imposible ito. Paano natalo ni Harvey si Tekay ng napakadali? Nanday ba siya? Nagtago ba siya kay Tekay o ano? Tinakpan ni Julie Augustus ang kanyang mukha sa hindi paniniwala. Parang masama ang loob ng mga magagandang babae sa likod niya na parang sinampal sila sa mukha. Walang nag-isip na magkakaroon si Harvey ng ganitong lakas. Binibigyan kita ng pagkakataon, Tekay. Ngumiti si Harvey kay Tekay nang walang pakialam. Nakakahiya, ikaw ang patuloy na sumusugod sa akin. Sino pa ang kaya mong labanan sa puntong ito? Bakit? Nagpakita ng masamang ekspresyon si Tekay. Ang aking mahinang katawan ay pinahusay sa pamamagitan ng genetic surgery. Tumanggap ako ng tulong mula sa mga Amerikano. Bakit ako mas mahina pa rin sa iyo? Simple lang talaga, sagot ni Harvey. 50 taon na nagkakahalaga ng mga dalubhasang martial artist ang naitala para sa genetic surgery. Pero talagang iniisip mo bang bibigyan ka ng pinakamahusay na kagamitan? Maganda na kung bibigyan ka man lang ng pangalawang uri ng produkto. Sapat na ang iyong kagalingan para mabuhay sa aking sampal kahit may sira ang produkto. Naiintindihan ko. Tinatanggap kong ako ay resulta ng sirang genetic surgery. Pero kahit ganoon, ako pa rin ay isang Diyos ng digmaan. Paano mo matatalo ang isang tulad ko? Pasensya na. Ipinag-krus ni Harvey ang kanyang mga braso nang humarap siya kay Tekay. Matagal na akong Diyos ng digmaan, pabulong niyang sinabi sa isang boses na maririnig lamang ni Tekay. Hindi lamang ikaw, kahit ang mga malalakas na naging resulta ng genetic surgery ay kaya lamang lumaban ng kaunti. Mangangarap na lang sila kung umaasa silang manalo laban sa akin. Tungkol naman sa iyo, kung hindi dahil sa pag-unlad ng Amerika sa genetic enhancement. Talaga bang iniisip mong makakatayo ka rito ngayon? Hindi ka karapat-dapat. Nanginginig ang mga mata ni Tekay bago nang inig ang buong katawan niya sa takot. Sino ka? Paano ka hindi kilala ng buong mundo? Hindi kilala, ngumiti si Harvey. Kahit si Yashira at Miyata Shin-Osuke ay hindi ako natalo. Nakipaglaban ako kay Axel Garcia gamit ang isang sampal lamang.
Naging isa ako sa mga direktor ng World Martial Arts Alliance gamit lamang ang ilang salita. At sinasabi mong hindi ako kilala. Tama ka, para sa inyo, ako ang walang hanggang araw. At hanggat ako ay buhay, hindi kailanman makakaasa ang mga clown na tulad ninyo na makapunta rito. Ikaw, nang inag si Tekai Kawashima sa gulat. Ikaw ang pinakahinahanap ng emperador. Sana ay hinamon kita ng pinakamagaling na talento ng Island Nations kung alam ko lang. Pasensya na. Ngumisi si Harvey, pero ginawa na niya. Nabigo rin siya. Hindi makapaniwala si Tekai nang may naisip siya. Isang tao lamang ang makakatalo sa isang tulad niya. Ikaw ay, bam! Pinagulong ni Harvey si Tekai sa lupa bago siya tinadyakan sa dibdib. Iminumungkahi kung huwag mong banggitin ang pangalang iyon. Hanggat alam mo ang iyong sarili, sapat na iyon. Kung ipagpipilitan mo pa rin, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Hayop, galit na sumigaw si Tekai. Kahit na ikaw siya, wala kang karapatang magpakabaho ng ganito. Hindi ito Bushido spirit, matagal nang naglalaban ang Country H at ang Island Nations. Bakit ko kailangan ng isang bagay na tulad nito para harapin kayo? Dahil hindi ninyo alam kung paano pahalagahan ang inyong buhay matapos ko kayong palayain, kailangan ko na lang kayong ipadala sa inyong lugar sa pagkakataong ito. Pinindot ni Harvey ang lalamunan ni Tekai. Tigil na. Nagmadaling lumabas si Rhodes Wright na may masamang tingin. Tumigil ka na sa pagiging walang hiya. Hindi ka kailanman naging kalaban ni Master Tekai sa una pa lang. Ang ginawa mo lang ay ang sumalakay sa kanya ng palihim nang magpakita siya ng kahinaan. Kung nakipaglaban ka sa kanya noong una, talagang iniisip mo bang makakatayo ka rito ngayon? Imposible, talagang imposible. Kahit na magsimula kang mag-training sa sinapupunan ng iyong ina, mas mahina ka pa rin kay Master Tekai. Hindi rin tatanggapin ng maharlikang korte ng Country H, ng Underworld, at ng mundo ng martial arts ang tagumpay na ito. Ang katarungan ng batas dito. Kaya dapat mong palayain si Master Tekai at hamunin siya sa ibang araw. Nagsimulang bumalik ang tapang ni Rhodes. Bumalik din sa katinuan si Julie Augustus. Palayain mo siya, Harvey. Masama ang mangyayari kung hindi mo siya palalayain. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan ng isang internasyonal na pagtatalo. Ngumiti si Harvey, at inihilig ang kanyang ulo. Gusto mo bang palayain siya? Baliw ba kayong dalawa? Hindi na ito tungkol sa katarungan. Sinusubukan ni Tekai na nakawin ang mga kwintas na para sa Inner Temple. Pero sa pinakamasama, sinusubukan ng Island Nations na sirain ang pinagmulan ng bawat sekta dito. Tinutulungan ko kayo na alisin ang banta na iyon, pero tinawag niyo akong walang hiya. Ano? Plano nyo bang ipagtanggol ang lalaking ito? O ibig nyo bang sabihin na siya ay nagtatrabaho para sa inyo mula pa sa simula? Nanigas si Julie. Hindi siya nakapag-react sa mga salitang iyon. Ikaniling ni Rhodes ang kanyang mga mata bago siya nagsalita ng mahusay. Alam kong gumawa ka ng isang magandang bagay, Harvey. Sinusubukan mong magkautang sa iyo ang mga sekta. Pero mali ka, lahat tayo ay mahabagin na tao. Ang sinumang handang magbago ay makakapagsimula ng bago. Kabanata 5845. Kaya nga, sa ngalan ng lahat ng sekta, gusto kong palayain mo si Master Tekai. Nagsalita si Rhodes Wright na may matuwid na tingin. Kung hindi ka makikinig, hindi mananagot ang mga sekta sa anumang kahihinatnan. Ikaw ang magdadala ng lahat. Bumalik sa katinuan si Tekai Kawashima bago siya tumawa ng tahimik. Napakagaling mo. Mataas din ang iyong katayuan. Pero hindi ka makakapatay ngayon. Hindi rin magtatapos ang mga bagay-bagay ng ganito. Pupunta ako diretso sa Amerika pagkatapos nito. Kahit na maging isang laki ako para sa mga pangkat ng pinansyal, at kahit na gawin kong makina ang buong katawan ko, magiging mas malakas ako. Kapag nangyari iyon, babalik ako para maghiganti. Papatayin ko ang bawat taong mahal mo bago ako dumiretso sa iyo. Magbabayad ka ng mahal sa nangyari ngayon. Kahit gaano ka kalakas, ikaw ay isang tao lamang. Magagawa mo bang tiyakin na ang iyong mga kaibigan at pamilya ay kasing lakas mo?
Natural na naniniwala si Tekay na dahil kay Stephen Augustus, Rhodes, at Julie Augustus sa kanyang panig. Hindi kailanman gagawa si Harvey York ng anumang bagay sa kanya. Ngumiti si Harvey bago tumingin kay Rhodes. Sinasabi mong ako ang dapat managot sa kamatayan ni Tekay. Mag-iiwas ba ang mga sekta? Tama, may kumpiyansa na sagot ni Rhodes. Ang mga sekta ay nakikita ang pagkakaisa bilang pinakamahalaga. Sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon. Palayain mo si Master Tekay ngayon din. Okay. Dahil magiging mabuting tao ka, ihanda mo na ang kanyang libing. Ngumiti si Harvey kay Rhodes bago siya sumipa. Bang! Lumipad si Tekay bago siya bumagsak sa harap ni Rhodes. Agad na lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Lumiliit ang kanyang lakas ng buhay. Nagpakita siya ng walang buhay na tingin. Hindi niya kailanman naisip na papatayin pa rin siya ni Harvey sa kabila ng sitwasyon. Tumahimik ang karamihan. Patay na si Tekay. Siya ay isang genetically enhanced expert ng island nations. At gayon paman, namatay siya ng ganoon na lang. Nanghihina ang loob ni Julie at Rhodes. Hindi nila inaasahan na hindi papansinin ni Harvey ang kanilang mga babala at papatayin si Tekay. Hindi ba siya natatakot na ma-provoke ang mga sekta? Kumusta naman ang isang internasyonal na pagtatalo? Walang takot siya. Matapos makita ang pag-igting ng kapaligiran, ang mga tingin ng hindi paniniwala ay naging paghanga. Hindi na kaya ni Rhodes. Hindi na niya kayang tiisin na may mas kahanga-hanga sa kanya. Paano mo nagawa iyon? Sigaw niya nang lumapit. Paano mo nagawang patayin ang isang kaibigan ng ating bansa? Kahit na sinubukan niyang magnakaw ng mga kwintas, hindi siya karapat-dapat mamatay. Ikaw, sampal. Iwinagayway ni Harvey ang likod ng kanyang palad, at hindi pinapansin ang mga komento ni Rhodes. Nakakainis ka, alam mo ba iyon? Kung patuloy kang magrereklamo ngayon, papatayin din kita. Blarg! Lumabas ang dugo mula sa bibig ni Rhodes bago siya bumagsak sa lupa, na paralisado. Kinagat niya ang kanyang ngipin na may masamang tingin. Hindi niya inaasahan na sasampalan siya ni Harvey sa harap ng napakaraming tao. Ang kalmadong tingin ni Harvey ay nagpalamig sa kanya. Ang katawan ni Tekay ay nasa tabi niya. Kung magsasalita ulit siya ng hindi tama, malamang na siya rin ang susunod. Hindi mo dapat ginagawa ito, Harvey. Sinusubukan ni Julie Augustus na protektahan ang natitirang pagmamataas niya bilang ginang. Sinusubukan ng aking junior na sabihin ang lahat ng ito para protektahan ang bansa. Ang iyong mga aksyon ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan sa mga hangganan, marahil pati na rin sa buong bansa. Paano ka magiging responsable? Paano mo nagagawa iyon? Maging responsable. Kalmado si Harvey York. Matagal nang naglalaban ang island nations at ang country age. Gusto nilang mawala ang bansang ito. Plano pa nga nilang nakawin ang mga sagradong labi ng ating mga sekta. Ano ang masama sa pagkuha sa mga ito? Kung ang isang tulad mo mula sa Cronan Temple ay hindi makakagawa ng kahit ano. Umupo ka na lang doon at basahin ang inyong mga turo tulad ng Inner Temple. Tumigil ka sa pagiging tanga. Masama ang loob ni Julie. Hindi namin kailangan ang iyong sermon. Bukod dito, naniniwala kami sa karma. Magiging problema ng mga sekta kung ninakaw talaga ni Tekay ang mga kwintas. Ano ang kinalaman mo dito? Hinanap ba namin ang iyong tulong? Hinanap ba ng Inner Temple ang iyong tulong? Kinuha ni Harvey ang mga kwintas habang nakatingin siya kay Julie. Tama ka, hindi humingi ng tulong ang Inner Temple. Pero kung wala ang aking tulong, mawawala na ang mga kwintas magpakailanman. Mula sa pananaw na ito, wala ring kinalaman ang mga ito sa Inner Temple, tama ba? Nagkatinginan ang lahat bago sila bahagyang tumango. Sumang-ayon sila. Kung ganoon, magagawa kong magpasya kung sino ang makakakuha ng mga kwintas, tama ba? Ngumiti si Harvey bago niya nilagay ang 3 kwintas sa isang maikling lubad. Nagpakita ang lahat ng kakaibang tingin. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Harvey. Plano ba niyang kunin ang mga kwintas para sa kanyang sarili? Natuwa si Stephen Augustus nang makita ang tanawin.
Malaki ang pakinabang ng Inner Temple kung hindi ipinadala ang mga kwintas dito sa harap ng publiko. Ngumiti si Harvey kay Julie. Bibigyan kita ng pagkakataon, Miss Julie. Lumuhad ka at humingi ng tawad. At palalayain kita sa lahat ng sinabi at ginawa mo. Nanigas si Julie bago siya sumigaw sa galit. Malaki ang aking kapangyarihan. Bakit ako luluhod sa harap ng isang alila na tulad mo? Ang tapang mo. Nag-thumbs up si Harvey. Ibibigay ko ang mga kwintas sa Cronen Temple, Miss Julie. Bam! Agad na nagbago ang ekspresyon ni Julie bago siya lumuhad sa lupa. Ibibigay niya ang mga kwintas sa Cronen Temple. Inaanyayahan niya tayo sa walang katapusang problema. Alam ni Julie na sa paraan ng paggawa ng mga bagay ni Harvey. Tiyak na gagawin niya ang kanyang pangako. Wala na siyang magawa para labanan siya. Puno ng kahihiyan si Julie habang lumuhad siya sa lupa. Lubos siyang nagagalit pero wala siyang ibang magawa kundi sabihin ang isang bagay. Pasensya na. Ano iyon? Nasaan ang iyong tapang? Tinapik ni Harvey ang mukha ni Julie. Mas masama ka pa kay Stephen, ha? Agad na dumilim ang mukha ni Stephen Augustus nang marinig ang mga salita ni Harvey York. Bakit mo binabanggit iyon? Hayop ka. Sa sampalan kita hanggang sa mamatay kung kailangan. Julie, maldita ka. Paano ka naging ganoon kaduwag? Pasensya na, Master York. Sigaw ni Julie Augustus, na kinagat ang kanyang ngipin bago pa matapos si Stephen sa pag-insulto sa kanya. Mabuti. Ngumiti si Harvey bago lumagpas kay Julie. Dahan-dahan niyang inilagay ang 3 kwintas sa harap ng bulwagan ng mga panauhin. Pagkatapos noon, casual niyang pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang tissue. Mr. Stephen at lahat mula sa Inner Temple, ang 3 eyed beads ay nasa inyong pag-aari ngayon. Sana ay masisiyahan ang lahat ng mga hangganan sa lalong madaling panahon sa ningning ng mga kwintas na ito sa panahon ng seremonya. Pagkatapos, humarap si Harvey at umalis. Nakatakda na ang lahat. Sa wakas ay natapos na ang insidente sa Inner Temple. Napakaraming dugo ang naialay pero hindi gaanong nagulat ang mga hangganan. Binaba ng Inner Temple ang impluwensya ni Harvey. Parang hindi siya kailanman nakialam sa una pa lang. Ang alam lamang ng lahat ay isang bagay, ang 3 eyed beads ay ipinadala sa Inner Temple. Pagkaraan ng isang araw, sa isang tea house sa tabi ng ilog. Sumandal si Mandy Zimmer sa bintana habang nakatingin siya sa umaagos na tubig. Hindi maganda ang kalidad ng mga bagay dito. Ang tubig na ginagamit para sa paggawa ng tsaa ay hindi sapat para makagawa ng balanseng lasa. Pagkatapos ng 3 tasa ng tsaa, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Mandy bago tumingin kay Harvey na may kakaibang tingin. Alam kong magaling ka, pero malaki ang insidenteng ito, sabi ni Mandy pagkatapos ng mahabang sandali. Iminumungkahi kong umalis ka sa lugar na ito bago ipahayag ng Inner Temple ang sitwasyon. Hindi gaanong kahanga-hanga ang mga puwersa dito, kaya mong harapin ang 10 nangungunang pamilya at ang 5 nakatagong pamilya. Pero narinig kong sumali na rin ang warrior tribe sa labanan. Ang mga puwersang ito ay determinado na makuha ang eyed beads. Pinapalabnaw rin nila ang apoy sa likod ng mga eksena. Sa lalong madaling panahon, magiging mas magulo ang mga hangganan. Ngumiti si Harvey. Hindi ako natatakot sa mga alok mula sa Amerika, island nations, at India. Bakit ako matatakot sa warrior tribe kung ganoon? Bukod dito, sigurado ka bang sapat na ang mga tao na mayroon ka rito para gumawa ng kahit ano nang wala ang aking tulong? Kung mabibigo ka, hindi ka lang hahabulin ng iyong mga nakatataas, kundi kailangan mo ring managot sa pagkawalan ng mga kwintas. Kaya hindi ako pwedeng umalis. Sumandal si Harvey pasulong na may ngiti bago niya inilagay ang kanyang kamay sa hita ni Mandy. Hindi ko gusto ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng 10 nangungunang pamilya. Pero mas gugustuhin kung nasa kamay mo ang mga kwintas kaysa mawala na lang sila magpakailanman. Sana ay makatataas ka sa iyong pamilya sa pamamagitan nito. Mukhang naguguluhan si Mandy kaya nakalimutan niyang alisin ang kamay ni Harvey. Ngayon, iba ka na kaysa dati. Maraming bagay ang hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, sabi ni Harvey York habang hinahaplos ang kanyang babae.
Ang Evermore ang dapat na pinakamahirap sa lahat ng puwersang interesado sa Nine-Eyed Beads. Ang ibang puwersa ay lalabas ng hayagan para makuha ang gusto nila. Pero ang Evermore ay isang sinaunang organisasyon. Hindi mo nga malalaman kung kailan sila darating. Ipinadala ni Harvey ang impormasyon sa kanyang telepono kay Mandy Zimmer. Sa puntong ito, tapos na si Rhodes. Makukulong lang siya sa Cronin Temple sa natitirang buhay niya. Ikaw ba ang namamahala sa pangkat ng pinansyal ngayon? O si Colby ang nagbibigay ng mga utos? Kumunat ang noo ni Mandy. Si Colby ay isang direktang inapo ng pamilyang Wright pagkatapos ng lahat. Nakuha ko. Bahagyang tumanggo si Harvey. Kung ganoon, hayaan mo lang siyang tamasahin ang pansin. Kung kailangan niyang magpakita ng personal, hayaan mo siyang gawin iyon. Maging kasing tahimik hanggat maaari para sa ngayon. Mas maganda kung baliwalain ka ng lahat. Kung pagbabasehan ang lahat ng nangyayari dito, ito ay simula pa lang. Dumarating ang bagyo pagkatapos ng kalmado, pagkatapos ng lahat. Siyempre, ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka habang narito ka. Bihira na hindi ginagawang mas mahirap ang mga bagay para kay Harvey ni Mandy. Kumusta ka naman? Ano ang plano mo? Tanong niya na may mausisang ekspresyon. Mananatili akong isang huwarang estudyante, siyempre. Magsisimula na ang palabas. Humingi ng tablet ang dalawa para manood ng pelikula ng magkasama para makapagpahinga. Nang lumubog ang araw, pinapunta ni Harvey si Roman at Klein para ihatid si Mandy pabalik sa hotel at unahin ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang villa. Marahas na nag-vibrate ang telepono ni Harvey bago pa man mailawan ang mga ilaw ng 5 minuto. Tiningnan ni Harvey ang screen ng kanyang telepono. Si Billy Higgs iyon. Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng sandali, sa wakas ay sinagot ni Harvey ang tawag. Hello, nasa bahay ka na ba, Harvey? Sandaling nag-atubili si Billy. Pwede ba akong pumunta doon ng sandali? Nang makaramdam siya ng biglaang pananakit ng ulo, naisip ni Harvey si Mandy sa kanyang silid sa hotel. Kalimutan mo na, gusto kong magpahinga. Nagtatrabaho ako ng ilang araw. Hindi inaasahan ni Billy na tatanggihan siya ni Harvey. Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng sandali, mabilis niyang binago ang paksa. Gusto kong sabihin sa iyo ng personal. Ika-18 kaarawan ni Judith. Gusto niyang dumalo ka sa kanyang birthday party bilang pasasalamat sa iyong regalo. Nahihiya siyang tanungin ka ng personal. Kaya't hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo ito. Judith. Nanigas si Harvey. Pagkatapos ng lahat, medyo gusto niya ito. Tama. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako kung may oras ako. Kahit na sinabi iyon ni Harvey, talagang binigyang pansin niya ang bagay na iyon. Matapos magpahinga ng isang buong araw at maglakad-lakad sa universidad, tumawag si Harvey ng taxi patungo sa isang lumang distrito ng villa sa ikalawang araw. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang pangalan ng distrito ng Villa ay Violet District. Ito ang lugar ng pagtitipon ng mga mayayamang tao sa mga hangganan, pero maituturing lamang silang nasa gitnang uri. Kung ikukumpara sa lugar ng Villa sa Eden Mountain, ang lugar na ito ay talagang mas mababa. Ang mga taong nakatira dito ay pawang mula sa itaas na bilog ng lipunan sa mga hangganan, pero halos maituturing lamang silang ganoon. Dumating si Harvey York sa distrito bago niya nahanap ang villa sa pamamagitan ng kanyang GPS application sa telepono. Matagal nang nakatayo si Judith Pedler sa harap ng pinto. Mabilis siyang lumapit na namumula ang mukha nang makita ang pagdating ni Harvey. Akala ko hindi ka pupunta. Tumawa si Harvey. Inanyayahan mo ako. Siyempre, pupunta ako. Maligayang kaarawan. Casual na naglabas si Harvey ng isang kahon. Natural na hindi siya pupunta ng walang dala dahil kaarawan ni Judith. Matapos ang nangyari sa Aner Temple, binigyan siya ni Lennon Surrey ng isang maliit na regalo. Napagpasyahan ni Harvey na ibigay ito. Hindi rin niya ito binuksan dati. Matapos marinig ang usapan, tumayo si Billy na mukhang mausisa. Harvey,
Narito ka, sabi niya na may pilit na ngiti. Tumango si Harvey bago pumasok sa loob kasama si Billy at Judith. Narito ang mga nakababata at mayayamang tao sa mga hangganan. Maraming pamilyar na mukha tulad nina Winston Osborn at Eliza Howell ang narito rin. Nagulat si Harvey nang makita rin si Alvaro Osborn. Ang direktang inapo ng Garuda tribe ay lubos na hindi iginagalang sa panahon ng auction dati, at gayon paman, dumating pa rin siya sa party. Pero hindi rin siya interesado kay Harvey. Matapos tumingin ng ilang beses, hindi na rin niya ito pinansin. Nakita ni Harvey ang isa pang taong nakilala niya dati, si Callie Howell ng sangay ng Longmen Outskirts. Simula nang makipaglaban siya kay Creed Moreno sa Longmen Budokan, hindi na niya ito nakita ng matagal. Hindi niya naisip na makakasalubong niya ito dito. Nakangiti si Callie nang makita ang pagdating ni Harvey. "Sir, tawagin mo lang ako sa aking pangalan," sabi ni Harvey bago pa matapos ni Callie ang kanyang mga salita. Sandaling tumahimik si Callie. "Gusto sana kitang puntahan matapos ang nangyari noong nakaraang pagkakataon, pero wala akong oras. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tatawag ako sa lalong madaling panahon." Naglabas si Callie ng kanyang card bago ito ibinigay ng may paggalang kay Harvey. Ang card ay may isang numero lamang, pero ginto ang pagkakalagay nito at may pabango ng babae. Casual na tiningnan ni Harvey ang card ng sandali bago ito itinabi. Napakasaya ni Callie kaya halos tumulo ang luha niya. Sa lahat ng mga taong iyon, alam ni Billy na si Harvey ay isang magaling na tao kahit hindi niya alam kung gaano kalawak ang kanyang kakayahan. Pero marami pang alam si Callie dahil siya ay mula sa 4 na sulok ng bansa. May balita tungkol sa isang taong nagngangalang Master York na natalo ang isang dalubhasang islander sa bulwagan ng mga panauhin ng Inner Temple. Agad na naisip ni Callie na si Harvey iyon nang marinig niya iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga dalubhasa sa antas na ito ay hindi basta-basta lalabas sa mga hangganan ng walang dahilan. Kasama ang malaking pabor na ginawa niya sa sangay ng Longmen Outskirts, matagal nang gustong lumapit sa kanya ni Callie. Kabanata 5850. Si Miss Callie ang dalaga ng pamilyang Howell. Bakit parang kausap niya ang kanyang prinsipe na makisig? Ang kapal naman. Hawak ni Eliza Howell ang isang bote ng soda sa gilid, at nagpapakita ng paghamak kay Harvey York. Alam niyang nagyayabang si Harvey gamit ang pangalan ni Arya Surrey, at hindi ginagalang sina Alvaro Osborn at Asher Klein sa auction. Pero pagkatapos, napagpasyahan niyang imbestigahan ng mas malalim ang sitwasyon. Malayo si Arya at hindi kailanman nagustuhan na makipag-usap sa mga tagalabas. Lagi siyang nakatutok sa martial arts. Siguro swerte lang si Harvey na makapitan siya. Kung hindi, hindi sana ipinagtatanggol ng pamilyang Surrey ang isang tulad niya. Kahit na hinahangaan ni Arya si Harvey, wala nang ibang mangyayari sa isang alila na tulad niya kundi ang maging kamay ng isang babae. Naniniwala siyang itatapon siya ni Arya sa sandaling magsawa na ito. Sa kanyang isipan, hindi kailangang tumingin kay Harvey ng ganoon si Callie. Si Callie ay isang direktang inapo ng pamilyang Howell, samantalang si Eliza ay isang kamag-anak lamang. Pero para kay Eliza, ang mga aksyon ni Callie ay lubos na nakakahiya para sa buong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ang may kontrol sa sangay ng Longmen Outskirts. Si Miss Callie ay isang direktang inapo ng iyong pamilya, Eliza. Hindi maganda ang mangyayari kung maririnig ka niya. Nagsalita ang mga kaibigan ni Eliza. Nilapitan din siya ni Winston Osborn para aliwin siya. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang gawin ni Harvey ang ginawa niya sa Budokan ng Oakland's University. Tiningnan ng masama ni na Winston at ng iba pa si Harvey dahil sa nangyaring alitan at dahil sila ay sobrang mayabang. Sa kanilang isipan, ang mga taong marunong makipaglaban at walang pinagmulan ay mga basura lamang. Hindi mahalaga kung nakipagkaibigan si Harvey sa ikalimang dalaga ng pamilyang Surrey. Ang pag-aari ng iba ay mananatiling ganoon. Si Harvey ay mananatiling mas mababa kahit na ano paman. Hawak ni Alvaro ang kanyang baso habang malamig na tinitingnan si Harvey.
Nagkaroon siya ng matinding sama ng loob matapos ang kanyang kahihiyan noong nakaraang pagkakataon. Dahil hindi siya nakialam sa sitwasyon sa pagkakataong ito, matyaga niyang hinintay na mapahiya si Harvey. Dahan-daang bumaba mula sa hagdanan na paikot ang isang magandang babaeng nasa katanghalian ang edad. Nakasuot siya ng damit na may hiwa sa lelayan, na nagpapakita ng kanyang payat na mga binti. Kasama ang kanyang magandang mukha at eleganteng make-up, walang batang babae ang makakopya ng kanyang kapanahunan.